ating masilayan, naiibang bakawan, tayo ay mama. A sick feeling like it's okay to be fine, and that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget how to talk, and that would be love. Got a sick feeling like it's okay to be fine, and that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget how to talk, and that would be love. Ito pong mangrove tour na organize year 2000 dahil po doon sa kumbaga epekto lang ito ng pagiging World Heritage. Noong 1999 napuntahan ito ng mga representative ng UNESCO. Gusto nilang i-declare ito as a World Heritage kasi maganda pa yung ating kalikasan. Ang problema lang, maliit. Ang ating national park 3,900 hectare only. Ni-declare po yan 1971, March 26, 1971. So kung ito naman community, itong barangay Kabayugan, nagsimula itong, hindi pa ito barangay noon, nagsimula yung tirahan ng mga tao yung community 1963, 8 years before ma-declare na national park. So hindi mo na pwedeng paalisin yung mga tao. Paano mo siya man-declare na World Heritage? Na ang requirement sa World Heritage, more than 20,000 hectare. Yan. So ang pagkatapos, ginawa yung mga public consultation, marami pong mga tao. Ano pong mayroon, sir? Bato. Wala daw buhaya kasi andyan si Bato. So marami pong tao, yung mga tao sa komunidad, sumang-ayon sila, gusto rin nilang ma-declare na World Heritage. Ang tanging option lang, mananatili silang nasa gitna yung mga nakatira, pero
voluntary sila magpoprotekta sa ating kalikasan. So, pumirma po yung mga tao, kasama na ako doon. Bago natapos yung December 1999, December 4, so na-declare po ito na World Heritage. At formally na turn over dahil po doon sa co-management agreement ng city government at saka ng DENR. Formal pong na-turn over sa city government ang management. The only national park under managed of the local instead of national government. So dahil po doon, noong year 2000, inorganize yung mga CBST, tinatawag Community Based for Sustainable Tourism, para magkaroon ng mga livelihood at saka ma-discover ng mga turista, local or foreign, yung ating mga magagandang kalikasan. Yun po, kung tayo titingin, katulad sa amin, kung kami titingin, as in kakubatan lang yan. Baka yun din ang tingin nyo. Pero pag yung mga pre-med bio, mga preparatory medicine biologists ang tumingin dito, tingin nila yan, napakalawak pang pharmacy itong ating lugar. Taas pa, hanging roots, patuloy of oxygen. Andun pa namin yung sa isa. Dito, sa pala. Mamaya pagbalik. Dating yellow. So ito namang area na ito, dito yung tirahan ng mga sea otter, dungon, lokaling dungon. Yung Palawan po, sa gana pa siya, marami pang iba't ibang mga wildlife. Actually, meron pang porcupine ng Palawan. Yung mga hayop na may tinik. Pag pupunta po kayo ng city tour ng Crocodile Farm, iniisip ng marami, crocodile lang ang nandoon. So marami pong iba't ibang wild animal na endemic lang sa Palawan. Doon yung makikita sa Crocodile Farm. Kasi actually po, yan ang tunay talagang pangalan ng Wildlife Rescue and Conservation Center. Kaya lang tinawag Crocodile Farm kasi yung mga nirescue na buhaya na gusto nang patayin ng mga tao, nirescue, nangitlog doon, kinultured nila para makatikim ng karne ng buhaya, crocodile sisig. Pero hindi na po yan wild crocodile yung pinakarne. Yun po ay cultured crocodile. Kaya tinawag yung Crocodile Farm. Pero actually, that is a Wildlife Rescue and Conservation Center. Kung kaya marami pong iba't ibang wild animal na na-rescue, ang doon nyo po makikita. Kasama na yung porcupine, Palawan bear cat, sari-sari pa. Pati nga baboy damo. Ayan na po sa kabila nitong puno na to, yung matataas na puno. Lahat po yan, mangrove pa rin yun. So century old mangrove na po yun, estimated more than 100 years old. Noong 1963 nung pumunta ang mga tao, ganyan na yan. Kaya tanungin namin sila, ilang taon na to? Ay, ito'y dahil na yan, dating namin dito. Yan. So naging part ito ng buhay ng mga tribe. Itong mangrove, kasi sa mangrove po marami alimango, maraming mga shells. At saka yung tamilok, yung mga natumbang kahoy na nakakita kahit tayo po tayo. So dito yan, kakaroon ng tamilok. So nung tumubo po yung mangrove, magkakadikit. Yan, dati yan, isang dangkal lang pagitan yan. Kaya po hindi sila makalaki dahil siyempre nag-aagawan sila sa nitrogen. So tataas sila para makahagip ng maraming sunlight. Yung mabagal lumaki, mabagal tumaas, yung sunlight, survive, mamamatay na yun. Ito naman pong mga natumba na to, yung mga natumbang puno, yan po ay biktima lang ng bagyong Odette. The first time pong magkaroon ng bagyo dito sa lugar namin, noong December 17, 2021. More than 1 year ago, nandiyan pa rin yung mga kahoy. Kung sa inyo po kayong lugar, nandiyan pa kaya yan. Ay kung doon nga sa Muntanpan, yung lupa, hinahakot eh. Kahoy pa kaya? Naakyat ko po yung Timberland, Eastward Club, yung bundok. So saan ang timber doon? Mga hanad kong
Ganito lang kalaki yung puno. Kaya sabi ng isang congressman, ang ganda pa man sana ng pangalan, Timberland. Pero Timberland na hotel na lang is pinaka-hotel. Ganda ng lugar sana eh. Pero makikita mo. Doon natatanaw namin yung kinukwari sa Montalban. Kapag pabalik nyo ng Manila, iikot pa doon ng iikot pa doon may Montalban bago lalapag. So yan po, makikita nyo na diretsuhan yung mangrove, especially male and female mangrove. Kung kung bahay din lang, mga pamingga, diretsuhan kahit 4 na metro, 5 metro, hindi ka pa magdudugtong eh. Yan po yung katangian ng lalaking bakawan. O, katulad yan, kung pusto yan, talagang larbuhan. At hindi siya mahirap hakutin kasi pag naidala mo siya dito, madaling ikarga. Ito po, nung nagsara ang ilog dahil doon sa mga natumbang puno, nag-request kami ng tulong. Hindi na makadaan yung 1,000 hectare na pala ang wala na, natira na ng tao. 75%. Ang natitira na 120,000 hectare, in Palawan 48,000 hectare, maraming isda po ang Palawan. Other province, kunti na lang po yung mangrove, kunti na lang ang isda. Kaya po napag-isip-isip ng gobyerno na baka may relasyon si mangrove sa supply ng isda. So 2 years pa po ng ginawang pag-aaral bago na tukoy na talaga ng mangrove ang nursery ng isda. So 1981, December 29, 1981, nipirang sa barangay Kabayugan, ating masilayan na ibang bakawan, tayo ay mamangka patong bakawan at kasama natin kaibigan at mahal. Bakaway paramihin, tayo ay magtanim sa itlog ang isda, una ng pagkain, wag itong putulin, bagos ay mahalin, isda tanimango ay dito nang galing. Kamilok na masarap, oy! Ipon na mailap, oy! Talabang malasa at lukan na biak, ating pagyamanin, yamang dagat natin, tulong sa mahirap, sa bakawan galing. Maraming salamat kaibigan, kayo ay laging welcome sa bakawan. Susunod na taon babalik naman, kami ay laging naghihintay. Salamat po! Okay, maraming salamat.